Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Friend Boy Andot. At ngayon, mag-interview ako sa mga manggagawa dito sa aming komunidad at tungkol sa kanilang mga trabaho. Hello mga kasinam. May ilang katanungan na ako tungkol sa iyong trabaho. Una ay, ano ang iyong kasalukuyang trabaho? First of all, ako ay natutuwa dahil ako ay may interview sa isa sa mga dati kong pupil noon na si Renjian. May isang mabait at magaling na bata. Well, ako ay isang guro sa Kalapit Elementary School. Kayo ba ay regular o kontraktual? Kung kontraktual, pinapayagan ba ang pagre-renew? Ako ay regular permanent sa service. Ilang buwan o taon na kayo sa iyong trabaho? Nasa mga 29 years na ako, Renji. Magkano ang inyong sahod? Tinatanggap mo ba ito ng arawan, lingguhan, bawat ika-15 o buwanan? Being the master teacher too, I am currently receiving a basic salary of 54,846. Natatanggap ko yan twice a month. So, 15 and 15 to 30. Maliban sa sahod, ano pa ibang benepisyo na iyong natanggap? Ano ang mga ito? Halimbawa, SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, bonuses, at allowances. Makatanggap kami ng bonuses, yung tinatawag namin year-end bonus, and makakuha din kami ng mga benefits from GSIS sa mga loans na ino-offer nila, sa Pag-ibig din, and sa PhilHealth kung in terms of medical treatment, makakuha din kami ng benefits. Sapat ba ang inyong sahod para sa pangangailangan ng inyong pamilya? Kung hindi, paano ito hinahanapan ng solusyon? Sa aking kasalukuyang sahod, maituturing ko na sapat kasi small family lang kami, tapos may sahod naman o may pension naman din yung asawa ko. Meron ka bang mga problema, naranasan o kinakaharap sa inyong kasalukuyang trabaho? Halimbawa, sa sahod, sa pamamalakad ng kumpanya o may-ari, sa mga kasamahan sa trabaho, kondisyon ng workplace, ano-ano ang mga ito? Paano mo ito tinutugunan? May kahati na talaga sa buhay ang problema. So, specifically sa trabaho ko, sa mga bata, may problema talaga kasi isa sa mga problema namin yung absenteeism, yung mahina sila sa klase. Kaya meron kami ginagawang mga intervention, especially sa reading. Di sila lahat mga independent readers. And then problema din sa mga parents kasi yung iba ay kulang ng support sa kanilang mga anak. And then sa mga co-teachers namin, hindi yun na talagang merong mga di pagkakaunawaan. Sometimes, little misunderstandings, pero nabigyan naman ng mga solusyon. Then, sa pagtuturo, kasi ngayon ang teachers ang dami ng mga paperworks, mga reports, hindi na namin na-focus yung pagtuturo kasi yung report ay dapat ipasa on time. So, time constraint talaga ang naging problema namin. Pero lahat naman yun ay nasolusyonan din. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makahanap ng ibang trabaho, anong hanap buhay ang nais mong pasukan? Bakit? Vocation ko na talaga ang maging guro. So, in my present situation, mag-retire na talaga ako na maging isang guro na. I have no plans of
getting or landing another job. So, teacher lang talaga ako hanggang sa pag-retire. Maraming salamat po sa iyo, ma'am. Yun lang po ang mga nais kong may tanong sa iyo. Thank you din, Renji, and good luck sa nagawa mong kakayahan sa pag-accomplish ng mga performance task na ipagkasagawa niyo po. Thank you. So, may ilang katanungan ako sa iyo tungkol sa iyong mga trabaho. Una ay, ano ang iyong kasalukuyang trabaho? Ang kasalukuyan kong trabaho ay OFW po. Kayo ba ay regular o contractual? Kung contractual, pinapayagan ba ang pagre-renew? Sa trabaho ko po, contractual lang po ako. Tapos pinapayagan naman po kami mag-renew. Ilang buwan o taon na kayo sa iyong trabaho? 2 taon na po. Magkano ang iyong sahod? Tinatanggap mo ba ito ng arawan, lingguhan, bawat ika-15 o buwanan? Yung sahod ko po nasa mga 25K at tinatanggap ko po siya ng buwanan. Maliban sa sahod, ano pa ang ibang benepisyo na iyong natatanggap? Ano ang mga ito? Halimbawa, SSS, GSIS, PhilHealth, pag-ibig, bonuses, at allowances. Meron po kaming PhilHealth, SSS, at saka bonus po. Sapat ba ang iyong sahod para sa pangangailangan ng iyong pamilya? Kung hindi, paano mo ito hinahanapan ng solusyon? Sa ngayon po, sapat naman po yung sahod. Mayroon ka bang mga problemang nararanasan o kinakaharap sa iyong kasalukuyang trabaho? Halimbawa, sa sahod, sa pamamalakad ng kumpanya o may-ari, sa mga kasamahan sa trabaho, kondisyon ng workplace, ano-ano ang mga ito? Paano mo tinutugunan ang mga ito? Minsan po, sa sahod namin, lalo na pag nagbabakasyon yung amo namin, minsan matagal yung sahod namin. Yun lang po yung problema na nai-encounter ko dun sa trabaho. Kung bibigyan ka ng pagkataon na makahanap ng ibang trabaho, anong hanap buhay ang nais mong pasukan? Bakit? Kung bibigyan po ako ng ibang hanap buhay, gusto ko po magkaroon ng sariling, kahit maliit lang po na tindahan para hindi na po lumayo sa pamilya, dito na lang po sa Yun lang lahat po. Maraming salamat. Maraming salamat. May ilang katanungan ako tungkol sa iyong trabaho. Ano ang iyong kasalukuyang trabaho? Ang aking kasalukuyang trabaho ay mag-alaga ng tanim at mga hayop. Kayo ba ay regular o contractual? Oo, Kung regular. contractual, pinapayagan ba ang pagre-renew? Regular naman po. Ilang buwan o taon na kayo sa iyong trabaho? 34 years sa service. Magkano ang iyong sahod? Tinatanggap mo ba ito ng arawan, lingguhan, bawat ika-15 o buwanan? Ang madawat ko 8,000 per month. Maliban sa sahod, ano pa ang ibang benepisyo na iyong natanggap? Ano ang mga ito? Halimbawa, SSS, GSIS, PhilHealth, pag-ibig, bonuses, at allowances. May na tanggap akong benepisyo galing sa GSIS bonuses na taon-taon. Sapat ba ang iyong sahod para sa pangangailangan ng iyong pamilya? Kung hindi, paano mo ito hinahanapan ng solusyon? Sapat ang aking ang sahod na receive sa aking, para sa aking pamilya. Mayroon ka bang mga problemang nararanasan o kinakaharap sa iyong kasalukuyang trabaho? Halimbawa, sa sahod, sa pamamalakad ng kumpanya o may-ari, sa mga kasamahan sa trabaho, kondisyon ng workplace, ano-ano ang mga ito? Paano mo tinutugunan ang mga ito? Walang narasang problema sa aking trabaho. Kasi husay lahat ng aking ginagawa. Kung bibigyan ka ng pagkataon na makahanap ng ibang trabaho, anong hanap buhay ang nais mong pasukan? Bakit? Wala na akong hanapin ibang trabaho kasi hindi na kaya sa aking katawan. Okay lang. So, yun lang po lahat. Maraming salamat sa pagsagot sa aking mga katanungan. Salamat po. Pwede mo kita ma-interview Tungkol saan? tungkol sa iyong trabaho? Pwede. Mayroon akong ilang katanungan sa iyo.
Una ay, ano ang iyong kasalukuyang trabaho? Aking kasalukuyang trabaho ay pagtuturo. Kayo ba ay regular o kontraktual? Kung kontraktual, pinapayagan ba ang pagre-renew? Regular ang aking trabaho. Ilang buwan o taon na kayo sa inyong trabaho? 28 years na ako sa pagtuturo. Pagkano ang iyong sahod? Tinatanggap mo ba ito ng arawan? Ilungguhan? Bawat ika-15 o buwanan? Ang aking sahod sa kasalukuyan ay umaabot sa 30,000, pero may mga kaltas. Kaya ano na lang, 24,000 na lang ang ano ko, net pay, kasi maraming mga kaltas. At tinatanggap ko ito every 15 days. Maliban sa sahod, ano pa ang ibang benepisyo na iyong natatanggap? Ano ang mga ito? Halimbawa, SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, bonuses, and allowance. Meron kaming mga matatanggap sa GSIS pag magretiro na. Tapos, mga allowances, mga bonuses, clothing allowance, kagaya ng clothing allowance. Meron kaming mga SRI, mga PBB, ano pa ba yun? Year-end bonus, mid-year bonus, at saka Christmas bonus. Sapat ba ang iyong sahod para sa pangangailangan ng iyong pamilya? Kung hindi, paano mo ito hinahanapan ng solusyon? Ang kita ko ngayon ay sapat kasi dalawa lang kayo, no? So, kaya ko matustusan na yung mga pangangailangan kasi dalawa naman kami ng papa mo na nagtatrabaho, kaya walang problema sa kita namin ngayon. Lalong-lalo na at kayo ay mga nasa high school pa at saka hindi gaanong malaki yung gastusin. Meron ka bang mga problemang nararanasan o kinakaharap sa inyong kasalukuyang trabaho? Halimbawa, sa sahod, sa pamalakad ng work kumpanya o may-ari, sa mga kasamahan sa trabaho, kondisyon ng workplace, ano mga ito? Paano mo tinatugunan mga ito? Mga problema? Oo, hindi maiwasan yan. Maraming problema, lalong-lalo na ngayon sa DepEd. Ang daming mga forms na ginagawa, no, mga reports na ASAP, at saka masyadong marami yung mga gawain namin na tinatawag yung yung mga outside na sa pagtuturo. At saka ang problema ko rin yung behavior ng mga kabataan kasi iba yung mga behavior ng mga kabataan noon na parang interested talaga sila sa kanilang pag-aaral. And then kung tungkol sa mga kasamaan, hindi naman yan maiwasan, parang sa pamilya may konting mga alitan, pero at least masita lang. At then ang aming principal naman, walang problema kasi mabait siya sa amin. Mayroon ka bang mga problemang naranasan o kinakaharap sa inyong kasalukuyang trabaho? Halimbawa, sa sahod, sa pamamalakad ng kumpanya o may-ari, sa mga kasamahan sa trabaho, kondisyon ng workplace, ano mga ito? Paano mo tinutugunan ng mga ito? Kung problema ang pag-usapan, kung sa sahod, okay lang. Walang problema kasi every 15 days nakatanggap naman kami. Kung sa kasamahan, wala din. Kasi yung mga kasamahan ko, mga mababait sila. No, minsan may mga kunting alitan pero mawawala lang naman yun. Pura lang yun. Sa trabaho ko talaga, maraming mga reports na ginagawa, mga paperworks. Yun na nga ang problema. Kasi laging ASAP, no, lalong-lalo na ngayon. Meron namang bagong ipinatupad sa amin dito sa division na yung Silvertech. Problema yun sa amin kasi paano namin ma-access yun? Nahirapan kami ipatupad, lalong-lalo na sa mga kabataan na wala silang mga sariling gadgets. At saka marami pang mga ibang mga ipinagawa sa amin, mga programa sa DepEd na yun ang dahilan, naging hadlang sa aming pagtuturo.
Kaya sabi pa nga nila, ang pagtuturo ay napakahirap na gawain. Pero para sa akin, okay lang naman. It's a challenge to us. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makahanap ng ibang trabaho, anong hanap buhay ang nais mong pasukan? Bakit? Kung bigyan ako ng pagkakataon na makahanap ng ibang trabaho, pagtuturo lang talaga ang pipiliin ko. Kasi talagang love ko ang pagtuturo. Although maraming mga trabaho, pero masaya ako sa pagtuturo. No? Kasi yun talaga siguro ang passion ko na magtuturo at saka yun ang mission ko sa buhay na magtuturo sa mga kabataan. Kumbaga, marami nga akong mga reklamo, pero masaya pa rin ako. Yun lang. Wala na akong iba pang hihilingin. Anyway, kontento na ako sa buhay ko ngayon. Lalong-lalo na, nandiyan kayo ang aking pamilya. Kayo talaga ang inspiration ko. Pero wala na akong mahiling pa. Maraming salamat, Mau. Yun lang ang mga katanungan ko para sa iyo. Okay, good luck sa yung, proyekto mo. Magandang umaga po. Pwede ba akong magtanong ng kahit ilang katanungan lang? Opo, ano ba yun? Ano po ba ang iyong buong pangalan? Ako po si Grace P. Asinda. Ilang taon na po ba kayo? 33 taon na po ako. Ako po. Ano po ba ang pinakamataas na level ng edukasyon na tapos? Kung tapos sa kolehiyo, ibigay ang kurso na natapos. High school lang po ang natapos ko. Saan po kayo nakatira? Katira po ako sa Buyos, Piaw, Sindangan, Zamboanga del Norte. Pwede po na ba nating umpisahan ang mga katanungan? Una, ano ang iyong kasalukuyang trabaho? Sa ngayon, ang trabaho ko po ay isang business woman. Pangalawa, kayo po ba ay regular o kontraktual? Kung kontraktual, pinapayagan ba ang pagre-renew? Isa po ako sa regular. Pangatlo, ilang buwan o taon na kayo sa inyong trabaho? Isang taon na po. Magkano ang iyong sahod? Tinatanggap ba mo ba ito ng arawan, lingguhan, bawat 15 buwanan? 15 po na araw or kinsinas. Maliban sa sahod, ano bang ibang benepisyo na iyong matatanggap? Ano ang mga ito? Halimbawa, SSS, DSIS, PhilHealth, Pag-ibig, bonuses o allowance? SSS, PhilHealth at Pag-ibig po. Sapat ba ang iyong sahod para sa pangangailangan ng iyong pamilya? Kung hindi, paano mo ito hinahanapan ng solusyon? Sa ngayon po, hindi sapat. Pero sa pamagitan ng ibang paraan or sa pagbabudget na lang po ang maraan. Mayroon ka bang mga problemang naranasan o kinakaharap sa inyong kasulukuyang trabaho? Halimbawa, sa sahod, sa pamamalakad ng kumpanya o may-ari sa mga kasamahan sa trabaho, kondisyon ng workplace. Ano-ano ang mga ito? Paano mo tinutugunan ang mga ito? Sa ngayon po, wala namang mga paraan. Panghuli, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makahanap ng ibang trabaho, anong panabuhay ang nais mong pasukan? Bakit? Sa ngayon po, kung bibigyan ako ng pagkakataon, magmay-ari lang ako ng isang maliit na negosyo at ibabudget ko lang ito sa aking pamilya. Okay po, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat din po.